Hi! Hello! Gandang hapon mga kapatid. Medyo kinakasihan yata tayo ng pagkakataon at tila nagalit na talaga ang Panginoon sa mga pangyayari, no? Sapagkat pati yung pinakahari ng pagpapasara ng ABS-CBN na si Mr. Marcoleta, ang kapalit ng kanyang ginawa ay 5 committee ng Kongreso ang pinagtanggalan sa kanya. Natanggal si Marcoleta sa 5 committee ng Kongreso. Kung kaya tila nakikiayon ang panahon para sa ating mga tumutuligsa sa mga hindi tamang magpalakad na ating gobyerno. Naalala niyo po ba na si Marcoleta, numero 1 ng babalahura sa ABS-CBN, noong ito ay ipinasara? Di po ba? Kung kaya tayo po ngayon mag-enjoy dahil hindi man natin gusto mga pangyayari, hindi maiiwasan na talagang magpasalamat tayo sa Diyos pagkat isa-isa nang natatanggal sa kanilang mga posisyon ang mga tao na bagamat nakaupo pa ay naalis na sa kanilang mga pinaghahari-harian. Kagaya nga po ng pagiging miyembro ng committee sa Kongreso. Ano po? And ano naman po nangyari kay Senador Zubiri at saka kay Alan Cayetano? Di po ba napanood nyo siguro at hindi maikakaila na sa social media ay nakikita lahat ng mga kabulastugan ng mga senador na to? Ay si Alan Cayetano ay ayaw magpakumbaba kay Senador Zubiri, no? At muntik pang magsuntukan. Di ba nakakahiya na talaga itong nangyayaring ito sa Senado? Na pataasan ng ihi, pero pare-pareho naman, ano? Pare-parehong naninilaw ang ihi. Dahil pare-pareho silang mga mukhang pera. At tila baga sila ay nagkakasakit na ng diabetes. Nakakatuwa naman, ano, mga kapatid. Isa pa, itong pangyayari kay Sara Duterte at dito kay dating former DepEd Undersecretary Gloria Mercado. Nagkasagutan na sila ni Sara Duterte, no? Ang sabi nga between February 2023 and September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled HOPE. Wow, may nakalagay pang HOPE. My concurrent position in DepEd during that time. These envelopes were handed to me monthly by Assistant Secretary Sunshine Fajardo, which she says came directly from the office of the Vice President Sara Duterte. May tatanggi kaya ito ni Sara Duterte? Yan po ang pahayag ni former DepEd Undersecretary Gloria Mercado, no? And ito naman po yung sagot ni Sara Duterte na talagang ipinipilit niya na sinungaling itong former DepEd Undersecretary, si Madam Gloria Mercado. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Gloria Mercado is disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence. Yan. Yan po ang sinasabi ni Sara Duterte dito kay Madam Gloria Mercado. At ito pa nga ang sabi ni Sara Duterte kay Madam Gloria. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahador, inaano ka ng Vice President. Ibig ko sabihin, minamata siya ng Vice President. Alam nyo, itong si Sara Duterte is hinahamon ng isang vlogger na magpa-lie detector. Kasi hindi naman talaga magsasalita ang isang may edad na ng ganito na walang kodigo, walang binabasa, bagkos ay may mga naipakita talagang envelope na pinaglalaman na ng 50,000 pesos a month, no? Ito po ay isang suhol. Ito po ay isang panunul ni Sara Duterte sa ating former DepEd
Undersecretary Gloria Mercado. At pilit niyang itinatanggi. At sino po ba paniniwalaan natin? Yung minsan lang na magsalita pero may naipakitang ebidensya? O isang Vice President na humawak ng mga confidential fund na may mga anomalya na ipinakikita ang taong bayan sa kanyang mga panunuhol? Hindi po ba't ito ay tama na mabulgar na ang lahat ng katarantaduhan ni Sara Duterte sapagkat maraming funds o maraming pondo na hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala. Kaya po mga kapatid, sino ang paniniwalaan natin? Ang isang may edad na mahirap nang gumawa ng kasinungalingan o itong isang Vice President na anak ng sinungaling, anak ng mapanlinlang, anak ng magnanakaw, anak ng isang gumagawa ng mga karumal-dumal sa bayan? Sino paniniwalaan natin mga kapatid? Daughter like father, father like daughter. Yan nga po yung kasabihan. So, ako po para sa akin, sa isang katulad ni Madam Gloria Mercado na nagsasabi ng anumalyang ginagawa ni Duterte, is ako po'y naniniwala sapagkat meron po siyang mga ebidensya at naisalaysay niya po ito na walang kodigo, bakos walang kakurap-kurap at malumanay, malinaw at maayos na pagsasalita. Yan po yung dapat nating pagbasihan sa mga taong sinungaling. Kasi ang isa pong sinungaling, galit agad ang pasok, no? Para labanan ang akusasyon sa kanya. Galit po ka agad or marami pong alibay or nag-iisip pa ng sasabihin or marami pang pasikot-irat na mga salita. Ganun po ang isang sinungaling. Hindi po makakadirekta ng pagsalaysay kung ito po ay walang katotohanan ang isang sa tao na nagsasabi ng katotohanan. At ang isang sinungaling, hirap na hirap at galit agad. Guilty ang tawag doon. Kaya mga kapatid, huwag na tayo magtaka sapagkat unti-unti na talagang lumalabas ang mga kahunghangan ni Sara Duterte. At ito pa, at sabi niya pa, ito po yung nangyari kay Senador Zubiri at kay Alan Cayetano. Hanggang doon na, nag-upload ka ba? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ay, sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Yo. Wala akong pakialam sa pagboto dun eh. Sinabi mo yun. Ipinis mo lang yung isip ko eh. Ano mo kami? Yes, Senador Zubiri yun. Sabi ko, pare, baka pwede. Ito si Alan Cayetano. Hindi po ba nakakahiya ito? Natawa ako. Dahil sabi nga ng mga tao, may kaldero palang madaldal. Nag-upload ka ba? Anong gusto mo? So, yun. Nagkahamunan na po sila. Buti na lang, hindi natuloy na magsuntukan. Kung hindi, mayroong showtime ng panahon na yun sa Senado. So, nakakatuwa po ang mga pangyayari. At kanina po, may nasulyapan akong video na itong si Mima Talakera, na kaibigan ni sino to? Itong si Barsaga Saragasa. Ano? Pinag-usapan po nila Sara Duterte at saka yung basketballista. Yan po ay isa pa rin na batikos kay Sara Duterte. Pero hindi naman po sa atin ang galing yan. Bagkos po ay sa ibang vlogger na narinig natin na tila po yung 125 million na nawawala ay napapatutuhanan na ito ay pinagpagawa ng gasolinahan daw para doon sa isang basketballista na ngayon ay nakakulong. Yan po ay yung naka-injured sa kanyang kalaro, sa kanyang kalaban. So, yan po ay isa lang sa mga ibinabato kay Sara Duterte. Kung kaya sa dinami-dami na ng pagtuliksa kay Sara Duterte at pagsunsun sa mga sa mga nawawalang pondo is isa po yan. Pero ang isinisigaw ni Sara Duterte sa kanyang impeachment, hindi siya bababa. Okay? Yan po.